Hey everyone! Meron na naman akong first time na gagawin at ito ay ang buksan ng air filter nitong si Ivory. Ayan, so sa mga hindi pa nakaka-follow sa vlog ko, itong motor ko pong si Smash ay pinangalanan ko ng Ivory. Ayan, so ang pinapakita ko ngayon is ang mga screw niya. Meron siyang 4 na screw. Ayan. Tapos, first time ko itong bubuksan. Okay, kasi may nakita akong something. Actually, yung parang tube na yun na puti na yan. Parang container na yan. Mayroong nasa loob niyan, kaya naisip akong buksan. Sabi nila kasi pag madumi na daw yan, madumi yung air filter mo. So, kita nyo naman hindi pa siya madumi. Puti-puti pa niya. Yan, makinis pa siya. Pero, bubuksan ko kasi para makita ko kung madumi na din siya kasi 1 taon at 5 buwan. So, 1 year and 5 months na itong si Ivory. At hindi ko alam kung anong itsura ng air filter niya. So, kailangan marunong tayong magkalikot ng ating mga motor. Okay? Sa mga naka-Smash dyan at sa mga bibili pa lang ng Smash. Ang video na ito ay para sa inyo. Ayan. So, kita niyo yung mga gamit ko. Yung, ang tawag dito, spark plug na yan is reserve. Kasi hindi ko pa siya napapalitan ng spark plug kasi hindi niya ina-accept yung ibang spark plug. Ayaw niya. Naglolo ko siya. Pagka papalitan ko siya ng spark plug. Yun kasi sa ayon sa manual ay pag naka 1 wait, ilan ba yun? 1K? Lapat 800 kilometer. Pag naka 800 kilometer, kailangan magpalit ka ng spark plug. Pero ayaw niya naglolo ko siya pagka papalitan. Ayaw niya mag-start ng ayos. Mas maganda pa rin yung stock na spark plug. So, ayan na nga. So, ang tricky dito, pag tinanggal mo yung air filter is medyo masikip. So, kung imagine payatot pa yung kamay na yan na nakikita nyo. So, medyo masikip siya. Pero, nagagawa naman ng paraan. Ayan. Kinakapa-kapa talaga siya. Ganun talaga. So, ganyan na mangyayari pagka sinubukan yung buksan. Pag first time yung buksan yung mga Smash nyo. Sa mga naka-Smash dyan, shoutout sa inyong lahat. So, medyo nahirapan ako ng konti na hindi naman. Ano ba yun? Mix. Yan, so after matanggal ng mga screw, so pangalawang challenge is itong pagtatanggal nitong air filter talaga. Anyway, yan palang dalawa na yan na medyo is lock yan. Nakakapit siya dun sa kadugtong niya. So kailangan medyo hilaan nyo lang siya ng konti. Pero malambot naman. So nakikita nyo nahirapan ako magtanggal. Talagang nahirapan ako magtanggal. Parang gusto kong i-detach lahat ng plastic na para magluwang lang siya. Pero itong block na to, itong fender bang tawag dyan, paki-comment na lang po below. Ayan, so ito kasi kailangan pala is itulak mo pa siya ng konti para magkasya siya. So magagasgasan lang siya ng konti, pero at least hindi siya makikita. Pero yun ang ginawa ko para matanggal siya na hindi nyo makikita sa video kasi nasagi ko yung camera, yung cellphone ko actually yung gamit ko dito. So nasagi ko siya kaya hindi siya makikita sa video. Pero yun lang yung gagawin nyo, itutulak nyo lang siya ng konti pa para magkasya siya. Ayan na, so ito palang itsura nung air filter. Tapos meron din siyang lock dito. Ayan, so kita nyo, may itim doon sa loob. So, yan talaga yung reason kung bakit ko naisipan din na buksan itong air filter. So, ayan, yung sa taas, lock yan. So, medyo, nyo lang.
taas nyo lang siya konti para ma-detach. So eto pala. Hindi naman siya ganun kadumi. Meron lang talagang mga insektong nahagip itong air filter na to, pero hindi siya ganun kadumi. 1 year and 5 months. Tignan nyo, alikabok lang siya. Yan, so itong tinatanggal ko na yan na container na yan, yan talaga yung reason kung bakit ko siya binuksan. So, tingnan natin kung ano yung laman. Tignan nyo, oh. Actually, hindi ko ma-imagine kung paano nagkasya yung lango na yan dun sa air filter. So, ngayon dumaan. Oo, saan kaya siya dumaan? Tapos maliit yung butas eh. Tapos kasyang-kasya, buong-buo talaga siya. Oh, tingnan nyo. Kita. So, yan. Yung natanaw ko. Kaya, naisipan kong buksan yung air filter. Tingnan nyo naman. Diba? Yan, so dumako tayo kung paano ko siya nilinis, no? Brush ko lang naman siya. Tapos nakatapat siya sa may gripo. Para mabilis, diba? So, ganyan lang. Ginamitan ko siya ng dishwashing liquid. Ayan. So, yung brush na ginamit ko dyan is malambot kasi hindi siya pwedeng gamitan ng matigas na brush kasi yung air filter na yung filter mismo is parang matigas na karton. Ayan. So, huwag nyo siyang gagamitan ng matigas na brush. So, ganyan-ganyan lang yung ginawa ko. Tapos, syempre, kailangan, paarawan natin yan. Hindi yan pwedeng ibalik ng hindi tuyo. Okay? Yan. So, pansinin nyo, pagka ginawa nyo na yan sa mga bahay nyo, pansinin nyo yung sa cover, yung sa mga gilid-gilid, mayroong goma dyan, baka matanggal. So, kailangan, careful kayo na hindi siya mawala. Kasi, protection din yun para hindi siya pasukin ng tubig. Yan. So, may goma dyan actually sa gilid. Yan. So, dito naman sa dugtungan ng cover, no? Kailangan linisin din natin. Ayan. So, ginawa ko, pinunas-punasan ko lang siya ng tubig. So, actually, binasa ko yung pamunas. Nilagyan ko ng tubig para kumapit dyan yung mga maliliit na alikabok na naandyan sa loob. Kasi, wala naman siyang actually, sa loob ng 1 taon, 6 na buwan, wala siyang masyadong dumi. Okay, so, talagang ginusto ko ma-experience siya na buksan para malaman ko kung ano yung kalagayan ng air filter. At yun nga, may nakita akong itim sa loob nung eto. Yan. So, dahilan para buksan ko siya. So, ito nga ang panglinis na ginamit ko is cotton buds kasi may mga natitira pang dyan yung tumi. So, para kumapit siya dun sa para matanggal siya ng maayos. Ginamitan ko siya ng cotton buds. Total, pinuksan din naman. Total, naglinis din naman. Hindi ayusin na, diba? Yan. So, tingnan nyo, may mga itim-itim yan. So, ganyan ang paglilinis ng mga ganito na medyo malalim, no? Sa mga nanonood pala nitong video na mga nakasmash, baka alam nyo kung anong tawag dito sa kinakalikot ko na yan. So, tinatawag ko siyang container kasi pero hindi ko alam talaga kung anong tawag dyan. So, baka pwede pa i-comment para malaman ko at malaman ng iba. Ayan. So, ito na nga binabalik ko na siya. Ang kagandahan nitong lock niya hindi ka naman mahihirapan sa pagbalik. Tingnan nyo, ipapress mo lang siya para lumuwang. Then, pag binitawan mo, sisikip. Ayan, so, again, may goma yan sa gilid, no? Itong cover. So, make sure na hindi siya malaglag. Ayan, so, the next day is, tsaka ako pa siya naibalik kasi nga, kailangan matuyo muna yung
air filter bago siya ibalik. Okay? So, pinatuyo ko muna siya kasi nga maulan-ulan din ngayon. So, hindi siya matuyo-tuyo kasi nga medyo makapal din yung yung filter niya. So, yeah, inantay ko pa siyang matuyo. So, again, pag tinakip niyo siya, pag binalik niyo siya, make sure na yung mga goma niya, yan nasa sa loob ng ano ba yan? Yung dugtungan. Yan. Kailangan hindi mawala, okay? So, dapat yung mga goma niya double check nyo. Yan. So, madali lang naman siya ibalik kasi para ka lang nag-assemble ng laruan. So, para kang nag-assemble ng cover ng cellphone, parang ganun. Ayan, so before ko ibalik yung air filter, sinilip-silip ko muna yung loob niya. So, minsan kasi kailangan, hindi lang minsan, kailangan nating ma-familiarize, no? Yung, ano ba yung itsura ng ating mga kaloob-looban ng ating motor. So, katulad nito, nabuksan din naman, so, silip-silipin natin. Actually, mahirap siyang silipin, Ano lang yan, inilawan ko kasi cellphone nga yung gamit kong camera dito. Tapos, kinailangan ko pang medyo ipasok ng konti para lang Kasi kung wala siyang kung hindi lang ako, hindi ko yan makikita. Ang camera ang nakakakita niyan. Kasi hindi ko siya masyadong silip-silip lang. Pero pag ganyan ka, hindi na. So, nakikita nyo, medyo madumi pa siya. Pero, hindi ko kayang linisin na yan kasi kakapain ko. Ang maganda dyan talaga is kailangan buksan siya, tanggalin lahat ng cover niya, cover ng motor para malinis dyan sa loob. Pero malaking trabaho yun. Google ka siguro ng mga 3 days at nakatutok ka lang dyan para malinis mo lahat sa loob niya. So ito, ibabalik na natin yung filter. Tapos yung fender niya, yung black sa likod, yung sumasalo sa talsik ng tubig, yan, para mas maintindihan. Itulak nyo siya kasi para magkasya. Medyo masikip kasi yan May napanood ako sa YouTube pala kung paano maglinis ng air filter. So, doon sa mga napanood ko, masyadong mabilis yung ganap nila. So, in reality, sa experience ko is medyo challenging bilang first time kong ginawa. Challenging siya kasi hindi ko siya matanggal kasi hindi siya kasya. So, yun nga, at least natutunan ko na itutulak pala yung fender na yan para magkasya siya. So, yun din ang gagawin nyo para sa mga first timers dyan na may experience nyo na medyo masikip siya. Itulak nyo lang ng konti. Huwag nyo namang lakasan na umabot sa mag-crack yung fender nyo. Wag. So, alalayan nyo lang para kumasya siya. Ayan. So, yeah. Pag nagawa nyo yun, the next na gagawin nyo siguro is madali na lang. Kasi nga, na-experience nyo na. Sa umpisa lang, medyo may alanganin na hindi mo maintindihan. Pero pag nagawa mo na, dali lang pala. Para ka lang nag-assemble ng laruan nga ng bata. Ayan, so sa mga bago pa lang sa channel ko, baka naman pwedeng pa-like ng video at pa-share. So sa mga nakasmash dyan, na baguhan pa lang, na hindi pa nag-explore sa mga motor nila, tumutok lang kayo dito sa channel ko kasi yung mga pagbabago or mga first experience ko na dito sa kay Ivory ay i-post ko dito, i-download ko dito i-upload ko sa channel ko. Ayan, so para may guide kayo, para doon sa mga first timer, yung mga may planong kumuha ng smash. Ayan. So, subscribe, like, share, mag-comment kayo, baka may tanong kayo or masabi sa video ko. So, itong sinisilip ko dito is medyo may problema ditong nagtanaw ako Ito, ayan.
So medyo nag-uuka siya. Daanan siguro yan ng hangin, no? Papunta sa may makina. So medyo malapit-lapit na rin siyang bigyan ng aruga. Tingnan niyo naman yung itsura niya. So kung hindi mo talaga kakalikutin, hindi mo malalaman kung saan yung next na kailangan ayusin. Ayan, so I hope you like this video. Paki-share sa mga may smash. Kahit siguro sa mga walang smash para malaman nila, no, sa mga female rider na kailangan tayo na yung gumawa, umayos sa mga motor natin. Okay? Ayan, so para hindi magastos pag dadalhin pa sa shop, diba? Kahit pa paano yung mga minor tayo na.